Honda CB125 mga katropa. Sira ang CDI niya, kino-convert doon sa kabilang shop at hindi nila mapaandar ng maganda. Ano ba yung dapat gawin dito para mapaandar natin ng mabuti itong CB125 kapag kinonvert natin sa 4-pin na CDI? Ito hinatak na dito mga katropa para ipagawa na lang sa atin, pero gusto kong ibahagi sa inyo kung paano ba natin ito i-convert sa 4-pin. At ano ba yung solusyon natin kung sakaling na-convert natin sa 4-pin, ayaw naman umandar ng maganda. Palyado naman yung andar niya. Ano yung gagawin natin dito? Yun ang ituturo ko sa inyo. Pero bago ang lahat mga katropa, tanungin muna natin yung customer kung ano ba yung ginawa nito o ginawa dito sa kabilang shop para may idea tayo kung ano yung dapat nating gawin. Ano na yung mga ginawa dito boss sa motor mo? Pinalitan ng CDI. Yung battery drive ba yun? Tama. Yung 4-pin. Oo, sir. Umaandar naman siya pero... Umandar siya pero nung umandar ng 1 second. Tapos nung pinandar uli, pinandar uli, yung parang ayaw na siya. Ayaw magtuloy. Umandar siya pero palyado. Oo. Yung una, umandar siya ng 1 second pero yung nung pinatay, pangalawang start nila, yun na, pangatlo. Palyado na. Oo, wala na. Ayaw ng Pag ni-revolution mo, parang gumagano-gano yung motor. Wala na. Pero umaandar naman. Oo, umaandar. One kick pero ayaw niyang parang ayaw tumuloy. Palyado. Ayaw talagang tumuloy na. Pluk, gumaganon lang. Pero ngayon, i-convert pa rin natin to sa 4-pin. Sir. Ganun pa rin para makita nila kung paano i-convert sa 4-pin. Yun nga mga katropa ang dahilan kung bakit niya hinatak dito. Pero i-convert pa rin natin to sa 4-pin at ituturo ko sa inyo step by step. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. O kaya naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Ang kailangan natin sa ating conversion, Makoto na genuine parts. Itong Makoto na genuine parts mga katropa, ito yung tinatawag nating Lihua brand na CDI. Ito, buksan natin ito. Lihua brand na CDI. So hahanapin nyo yung Makoto na brand kasi mga genuine yung mga yan o proven na matibay na sila, genuine parts. Tapos electrical tape at pagkatapos niyan ay yung ating 4-pin na socket ng ating CDI. So ayun yung mga kailangan natin para makapag-convert tayo dito sa CB125. Tsaka nga pala mga katropa, dito sa socket ng CDI hindi importante yung color coding ng wire kasi minsan yung mabibili nating socket hindi naman tugma dito sa ginagamit ko dito sa ating tutorial. So wag niyong iintindihin yung color coding ng ating socket. Ang importante rito ay yung pwesto, kung saan ba nakapwesto ang pulser, ang ignition coil, ground at yung positive. Ayun yung pag-aaralan natin bago tayo magsimulang mag-convert. Sa mga wala pang idea kung paano gamitin ang 4-pin CDI, ituturo ko muna sa inyo kung saan nakapwesto ang ignition coil, pulser, ground at negative. Ito yung lock ng ating CDI at lock ng ating socket. Ihaharap nyo sa inyo yan. Pag naharap nyo yan, ituturo ko na sa inyo kung saan yung ating pwesto ng bawat wire. So umpisa muna natin dito sa kabilang side na to, sa bandang kaliwa. Ito yung pwesto ng ating pulser o yung tinatawag nating pick up coil. Siya yung trigger ng ating CDI. Dito siya nakapwesto yung pulser. Huwag nyo nang iintindihin yung wiring walang kaso kung magkaiba ang wiring na nabili nyo sa wiring na ginagamit ko. At dito naman sa baba ng ating pulser, ito naman yung ating ground o yung negative ng ating CDI. At dito naman sa bandang taas, bandang kanan, dito naman yung ating ignition coil. Ito yung papuntang ignition coil, tapos ignition coil papuntang spark plug. So dyan siya nakapwesto, yung ating ignition coil. Alright? Tapos, dito naman sa bandang baba, dito nakapwesto yung ating live wire o yung ating positive wire o positive ng ating CDI o yung tinatawag nating accessories wire. Diyan nyo ilalagay yung inyong accessories wire. Pag nalaman nyo na lahat kung saan nakapwesto yung ating ignition coil, pulser at CDI, pwede na tayo magsimulang mag-wiring.
Ito yung kanyang lumang sakit ng CDI, ibinalik na nila sa dati dahil hindi nga nila mapagana. Pero ang gagawin natin dito, aalisin na natin to para mabilis nyong masundan. Alisin muna natin to. Bale, meron tayong 4 na wire. Meron tayong ignition coil na wire, positive, pulser, at itong ating ground. So, ayun yung mga kailangan natin sa ating CDI. Pwede na tayong mag-wiring mga katropa. I-wiring natin yung ating CDI. Magsisimula muna tayo dito sa blue na mayroong lining na yellow. Itong blue na mayroong lining na yellow mga katropa, ito yung ating pickup coil o yung tinatawag nating pulser. Dito natin siya ilalagay sa bandang taas, bandang kaliwa. Diyan yung pwesto ng ating blue na mayroong lining na yellow o yung ating tinatawag na pulser. Diyan natin siya ilalagay mga katropa. So ilagay muna natin to. Yan na yung ating pulser. Diyan siya nakapwesto yung ating pulser. Alright? Next natin mga katropa, yung ating green wire ng ating motor. Yung green wire ng ating motor mga katropa, ito yung ating ground. Dito natin ilalagay yung ground sa baba ng ating pulser. Diyan naman natin siya ipopwesto. Ayan na yung ating green wire o ground ng ating CDI at ng ating motor. Next na wire natin mga katropa, itong ating black na mayroong lining na yellow sa ating motor. Yung black na mayroong lining na yellow, ito yung ating ignition coil. Papuntang sa ignition coil to. Dito natin siya ilalagay sa bandang taas naman ng CDI na bandang kanan. Taas, bandang kanan. Diyan natin ilalagay yung ating ignition coil o yung black na mayroong lining na yellow. Lagay muna natin. Alright, so ayan yung ating ignition coil. Diyan natin siya inilagay o diyan yung pwesto ng kanyang wire. Yan. Sunod natin mga katropa, itong ating positive wire o tinatawag nating ACC wire o accessories wire ng ating motor. Ito yung pinaka-positive ng ating CDI. Dito naman natin siya ilalagay sa baba ng ating ignition coil. Diyan yung kanyang pwesto. Siya yung magsisilbing live o positive ng ating CDI. Lagyan muna natin to. Alright, so ayan na yung ating positive ng ating CDI. Inilagay na natin doon sa kanyang final at yung ating final na wire, yan na nga. Tapos na lahat mga katropa, yan na yung ganyang kasimple lang i-convert yung CDI ng ating CB125 na motor o kahit anong klaseng Honda na o anong klaseng motor ng Honda. So ngayon, papaandarin muna natin yung ating motor para malaman natin kung ano ba yung sinasabi nilang palyado kapag nag-convert ka ng 4-pin CDI. Iyan yung aalamin natin muna. Paandarin muna natin to. Tignan muna natin kung may lalabas na kuryente. Patadyakan natin sa customer. Yun, may lumalabas na kuryente. Medyo malakas-lakas siya. O, malakas talaga. So yan, na-confirm na natin na may lumalabas na kuryente. Pwede natin paandarin to. Ilalagay na natin itong ating Quaco, yung tinatawag na spark plug cap. At pwede na natin paandarin to. Pandarin ko. Ito yung sinasabi nilang palyado. Yung parang kanina na tag-tag-tag. Parang Makikita mo sa motor niya, palyado, di ba? Ito yung sinasabi mo? Ayun yung sinasabi mong palyado siya? Yung parang ayaw umandar. Sa pa nga boss, sa pa. Hindi ko magasolina. Ay, gasolina. Ayan yung sinasabi ni boss na palyado. Parang medyo matigas yung tunog niya. Parang naguuntugan yung valvula at piston. Pero hindi yung naguuntugan. Kundi mali yung timing ng kuryente. Kaya palyado siya. Pag binilit mo, halos ayaw umandar. Halos matigas yung kanyang tunog. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung nag-convert nyo na sa 4-pin. Halimbawa, nag-convert kayo sa 4-pin kahit anong klaseng motor to. Pagkapag nag-convert kayo sa 4-pin at ganyan yung kanyang tunog at palyado,
sosolusyonan natin. Yan ang ituturo ko sa inyo kung paano solusyonan yung ganyang bagay. Yung parang nag-uuntugan yung piston at barbula, ibig sabihin, hindi nakatiming yung kanyang kuryente. Napakasimple lang nito mga katropa. Tanggalin muna natin yung kanyang tangke. Pag natanggal nyo yung tangke mga katropa, pumunta kayo dito sa bandang stator. Hanapin yung wire ng stator. Ito yung kanyang wire. Ayan, nakikita nyo. Yung pinaka-wire ng stator ng CB125, hanapin nyo yan. Ito yung kanyang wire. Pero yung kanyang wire kasi dito sa bandang taas, medyo magulo na dahil pinagpuputol-putol na at iba't ibang kulay na yung ang kanilang nilagay. So dito na lang tayo siguro magsisimula sa bandang baba para original pa yung wire na maipakita ko sa inyo. Putol-putol na kasi yan. Nag-convert na tayo ng CDI pero palyado. Ito yung gagawin natin kung palyado pa rin pag nag-convert tayo ng CDI. Pumunta kayo dito sa mismong stator ng ating motor o ng ating CB125. Hahanapin natin yung ating pulser at ground ng ating pulser. Ayan yung kanyang dati, magulo na. Hindi na tayo pwede mag-tutorial yan. Pero ito, original pa rin itong wire na to. So pwede ko kayong ituro o turuan dito sa bandang part ng bandang baba ng ating stator. Alisin muna natin itong cover niya para ma-recognize natin o may pakita ko sa inyo ng maayos yung kanyang mga original na wiring. Alisin muna natin to. Yan. Dito, meron kayong makikitang blue na mayroong lining na yellow. At meron kayong makikitang green wire. Tapos meron pa palang isang green wire dito, pero meron siyang stripe na red or violet. O kaya ito, green na mayroong stripe na red. Ang ibig sabihin niyan, siya yung neutral wire. Wire ng ating neutral. Pero ang hahanapin natin dito ay yung purong green at yung blue na mayroong lining na yellow. Kasi ito yung ating pulser. Ang gagawin natin dyan, puputulin natin tong green at yung blue na mayroong lining na yellow. Kapag naputol na natin yung dalawang yan, ang gagawin natin, ipagsaswap natin silang dalawa. Pagbabaliktad nyo sila pag sinauli na natin. Kumbaga, yung green wire, ang katapat niya na ngayon ay yung blue na mayroong lining na yellow at yung yellow na blue na mayroong lining na yellow, ang katapat niya na ngayon ay green wire papuntang baba. Pag pinutol natin yung dalawang wire, ipag-swap nyo lang siyang dalawa, tapos okay na yun, papaandar rin na natin. So, ganoon lang siya kasimple. Pagbaliktarin muna natin to. Kasi ang purpose nito mga katropa, itatiming mo yung labas ng kuryente para hindi siya maging palyado. Ayan na yung ating pinagbaliktad na blue galing sa taas, blue-yellow sa taas, at ang karugtong niya sa baba ay green wire. Ayan. Sa baba ng stator yan, yung green wire, at sa taas naman ay blue na mayroong lining na yellow. At sa taas naman ay green wire. At pagbaba papuntang stator, ang kanyang kapartner na ay blue na mayroong lining na yellow. Ito yung wire na to, ito yung pulser natin. Pinagbaliktad lang natin sila kasi ang pulser mga katropa, mayroon din siyang polarity. Ang ibig sabihin, palyado siya kasi nga pa-reverse yung bigay niyang trigger doon sa ating CDI. Kaya ang gagawin natin, itutugma natin o itatama natin yung kanyang polarity para hindi maging palyado yung ating motor. So, yan lang ang sikreto dyan. Pag palyado ang po inyong 4-pin, babalitarin nyo lang yung dalawang wire na ito. Pagkatapos nyan, pwede natin paandarin at titignan natin kung ano yung pinagkaiba nito doon sa kaninang palyado na andar. Pandarin natin. Susi. Yan na yung ating 4-pin na CDI at ito yung ating ginalaw. Binaliktad natin yung polarity ng ating pulser. Ngayon, maganda na yung andar niya at maganda na yung takbo niya, nagmi-minor na siya. So, hindi na siya palyado. Yan lang yung sikreto dyan. Pero ang tanong dyan, paano kung single wire lang yung ating pulser? Pwede kayong gumamit ng ganito. Yan, palitan nyo na siya. Pwede naman kayo mag-modify para maibaliktad nyo yung polarity ng ating pulser. So, ganyan lang siya kasimple. Ngayon, hindi na siya palyado. Ay, intake exhaust. pati yung ulo niya itinaas kasi palyado. Oo, kasi akala nila intake or exhaust may problema. Kaya sabi ko, i-double check niyo muna
Dahil baka Ano boss, pati yung ulo pala Pati niya, yung ulo pinapa niya. nila. Ay, kaya pala bagong gasket. Kaya nga nasusunog, nagkakaroon pa ng smoke dahil tinaas niya. Ngayon, nung kinumbert nila ng 4-pin, palyado, ibinapa yung ulo. Oo, dahil Yun. ayaw akala yung Ito pala, ang problema lang pala, yung dito lang. Pag nag-convert ka kasi ng 4-pin dyan, iibahin mo rito. Polarity niya. Kaya pag pinandar mo siya, subukan mo boss, paano rin. May pundo pa kayong gas natin. meron pa. Sige. Wagig lang, di ba? Sige, i-assemble na natin yan. Okay na yan. Pa-check na rin yung mga busina. So, yun lang mga katropa. Maraming salamat sa inyo. Sana mayroon kayong natutunan para hindi na kayo mapunta kung saan ang inyong trabaho. O yung simpleng trabaho, tumatagal at syempre nagiging abala na rin sa ating hanap buhay. Maraming salamat sa inyo mga katropa sa walang sawang pagsuporta sa ating channel. Umasa kayo na hanggat kaya ko, mag-share ako ng idea kung paano gawin ang isang motorcycle o paano tayo mag-troubleshoot nang sa gayon makatulong sa ating hanap buhay at magkaroon tayo ng extra pagkakitaan o mas mapadali yung ating trabaho sa ating mga shop syempre. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat sa pagwa-wiring.